So, ang ating bubuksan ngayon ay ang 1689 London Baptist Confession of Faith, chapter 1 of Scriptures and paragraph 4 and 5. But before we go to that, let's open our Bible into Timothy chapter 3 verse 15 to 17. So, ito po yung text na malimit, ginagamit pagka pinag-uusapan po yung pagiging authoritative ng Scripture. There are actually 3 verses na pinapakabisa sa seminary para talaga masabing ikaw ay bihasa dyan. Pero kunin lang natin ang 2 Timothy chapter 3 verses 15 to 17. So, ang aking pong translation ay English Standard Version. Ano man ang inyong translation ay makisabay na lang kayo sa pagbasa. Sabi rito, and how from childhood you have, but as for, I beg your pardon, and how from childhood you have been acquainted with the sacred writings which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Verse 16, all Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Verse 17, that the man of God may be complete, equipped for every good work. So, the person speaking here was the Apostle Paul, and he is writing to Timothy. Obviously, yan yung title ng epistle o ng letter. So, sinusulatan niya si Timothy and telling him na yung natutunan mo mula sa mga sagradong salita. So, again, the word Scripture means Old Testament. Ang pinag-uusapan nila dito ay hindi Old and New Testament. So, para hindi tayo maging bias sa translation, ang Bible ng mga New Testament saints ay Old Testament. But when the writings of the apostles and the other commissioned writer have been completed, so New Testament has been added to the sacred writings. So dahil nagbabasa tayo from the 21st century, our scriptures now are the Old Testament and the New Testament writings. Okay? Ilan ba ang books ng Old Testament? Old Testament, ha? Ilan ang books ng Old Testament? Ilan? Ilan? Dapat alam niyo na to. Ilan ang books ng Old Testament? 39. Ng New Testament, 27. 39 plus 27, 66. Di ba nung nakaraang linggo, pinag-usapan natin yan, sinabi ng confession, yung mga books from Genesis to Revelation. So, 66 collectively, ang scriptures ng Protestants. Why did I say Protestant? Because the Roman Catholic Church has added several books. We call it Apocrypha, but they are not inspired, neither are canonical. Okay? So, sinabi dyan ni Apostle Paul, mula pa sa pagkabata ni Timothy, alam niya na ang mga sacred writings, at ang sinabi pa dyan, these are able to make you wise. Hindi natapos doon, marami nag-iisip, ang Bible pampatalino patungo saan? At ang sinabi dyan, wise for salvation. Pampatalino patungo sa kaligtasan. Sa madaling salita, ang mga banal na salita ng Diyos nagliligtas. Tama ba yung conclusion ko? Yan yung nakalagay dyan eh. Diba? So dahil na-acquaint si Timothy sa sacred writings, these were able to make him wise to salvation. That is what we were pointing out last Sunday, that special revelation through Scripture is necessary because it is saving. Yan ang una nating huwag kalilimutan. Ito'y nagliligtas, kaya ito ay mahalaga. At sinabi pa dyan, ang iba pang otoridad na ginagawa ng salita ng Diyos sa tao. Nasaan yan? Sa 16. Sabi rin, all Scripture
is breathed out by God. Sa King James, all scriptures are given by inspiration of God. Tama ba? Yung ba yung nakalagay sa King James? Inspiration of God, kaya mayroong tinatawag ang mga theologian na the inspiration of Scripture. So, sa familiar dyan, ang ibig sabihin yan, ang Bible, ang author ay Holy Spirit mismo. Hiningan niya yan. Pagtapat ka sa salamin at hiningahan mo, makikita mo yung before nun, tanda na nandun yung hininga mo. Pag pinag-uusapan natin ang hininga ng Diyos, pinag-uusapan natin ang kanyang salita. Sa madaling salita, dahil hininga ng Diyos ang Bible, ito ay buhay. Tama ba? O ipitin niyo muna yung verse, lipat tayo, Hebrews 4:12. Yan, babalik tayo dyan. Hebrews 4:12. Ayan. So para makita natin ano yung sense ng hininga ito ng Diyos, kailangan natin maintindihan na ang Bible ay buhay. It's living. Basahin natin, sabi riyan, for the Word of God is living. So nakikita natin masyado yung sense ng inspiration. For the Word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and the intentions of the heart. So, makikita natin, may aktibong ginagawa ang salita ng Diyos sa tao dahil ito'y buhay. Buhay ito dahil ito'y hiningahan ng Diyos. Ano ibig sabihin ng hiningahan ng Diyos? Ibig sabihin, siya ang nagbigay ng buhay doon sa mga salita. Hindi ito buhay na personalidad gagaya natin. Ang ibig sabihin ito, meron itong bisa dahil sa kapangyarihan ng Diyos. So, yun ang ibig sabihin ng mga theologian. Balik tayo sa verse 2 Timothy 3:17. Yun yung sinasabi ng mga theologian na inspiration. Now, we wouldn't want to be so in agreement sa term na inspiration dahil pag sinabing inspiration, nagmumula sa loob, lumalabas. Yan, baliwala yung mga sulat na yan kung hindi nagmumula sa Diyos ang pagbibigay dyan ng buhay. Kaya the correct term is expiration. But, dahil universally accepted yung inspiration, at yan yung alam natin na term, pag pinag-uusapan natin ang Bible to be written by the Holy Spirit, then so be it. Now, the Bible is both God-written and man-written. In what sense? God is the mastermind. Siya yung author. Siya yung kaisipan. Ngunit kumasangkapan ng taong magsusulat. Ito, the letter of Paul to Timothy. Pag sinabi ba natin na Holy Spirit ang lumikha nito, ibig sabihin, si Paul ay mali yan, hindi si Paul ang sumulat niyan. Holy Spirit ang sumulat niyan. We don't deny that. Sinulat niya ni Paul, pero yung manner ng pagsusulat ay divinely inspired. Dahil may pagkilos na ginawa ang Diyos sa kanya. Now, paano nagkakaroon ng authority ang scripture sa atin? Verse 16, dahil ito ay profitable for teaching, sa Bible, nagmumula ang doktrina. Mga kapatid, every time na may tinuturo, dapat marunong tayong siyasatin ng scripture kung naroon ba talaga yon. John 5:39, you know, you search the scripture, for in them you thought you have eternal life. Diba? For reproof, for correction, pagtatama, for training in righteousness, pagpapakabanal. Para saan? Verse 17, that the man of God may be complete. Sa King James pa nga, ang ginamit dyan ay perfect. So pag sinabi po natin perfecto, we're not speaking about sinless perfection. Sinless perfection is unattainable in this earthly life. We all know that. But it is pursuable. So mamaya sa Berean, yun yung pag-aaralan namin sa second session. Dahil nabago naman yung schedule natin, baka makita nyo dapat nyo itong atinan. No? Sayang naman. Alright, let's read the Confession of Faith. Sa handout, basahin po natin ito ng sabay-sabay. So, 1689 London Baptist Confession of Faith, Chapter 1, Paragraph 4 and 5. The authority of the Holy Scripture. Ready? Read. The authority of the Holy Scripture, for which is not to be believed,
dependent not upon the testimony of any man, but only upon God, who is truly true, the author thereof. Therefore it is to be received because it is the word of God. We may be moved and induced by the testimony of the Church of God to an high and reverent esteem of the Holy Scriptures, and the heavenliness of the matter, the efficacy of the doctrine, and the majesty of the stand, the consent of all the parts, the scope of the whole, which is to give all glory to God, the full discovery it makes of the only way of man's salvation, and many other incomparable excellencies and entire perfections thereof. Our arguments whereby it not abundantly benefits themselves the believer of God. Yet notwithstanding, our full persuasion and assurance of the infallible truth and the divine authority thereof is from the living word of the Holy Spirit, bearing witness by its every word. Okay, so pinag-uusapan natin dito at ang tinutukoy dito ng ating confession ay yung pagiging authoritative ng Holy Scripture. Now, I just want to make it clear that when we speak of the authority of the Holy Scripture, we speak of two aspects. The authority of Scripture in itself and its authority outside of it. So, ang Holy Scriptures, dahil iba-ibang book yan, nagbibigay yan ng otoridad sa sarili niya. Saan kinukuha ng Holy Scripture ang kanyang authority? Sa sarili niya. At yung Holy Scripture, dahil nagbigay ng authority sa sarili niya, ito ay nagpapakita naman ng jurisdiction ng kanyang authority outside. Kaya authoritative ang Scripture sa sarili niya, at authoritative naman siya sa mga tao. Now, let's just give you a little theological thought about the Word of God. Pumunta tayo sa Genesis chapter 1. Genesis chapter 1, verses 1 hanggang 3. So, very basic na sa atin ito. Alam natin na ito yung pasimula ng paglikha, di ba, ng creation. Sabi riyan, in the beginning, God created the heavens and the earth. So let me correct the King James on that, dahil sa King James, heaven lang. It seems like parang heaven lang na nandoon yung abode ng God. Marami po kasing langit. Yung sky, yung planetaries, yung abode ng God. Kaya tama lang yung heavens, plurality. In the beginning, God created the heavens and the earth, and the earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Verse 3, and God said, let there be light. And there was light. Doon tayo sa verse 3 lang. And God said. Sino nakakatanda ng tinatawag nating anthropomorphism sa doctrine of God? Ano ang ibig sabihin ng anthropomorphism? Sister Sarin, do you recall what anthropomorphism is? Pagkakaalala ko lang is when ba yung gumagamit yung Diyos na ibang bagay para mag-ibig? Malapit na. Ano ba ibig sabihin ng anthro? Anthro. Ano ginagamit? Pagka parts kasi, gumagamit siya ng parts para ipakita ang gawa ng tao, tawag ng personification. Ano yung ano sa tawag na rito, yung parang, kunyari, walang personal na bibig yung Diyos, pero parang nag-represent siya ng meron. Tama ka na. Ngayon, i-compose mo na siya. So, gumagamit ang Diyos ng bibig. In general mo, hindi, kasi tama yung bibig, pero hindi lang bibig, di ba? Sinasabi rin niya na nakikinig siya, wala naman siyang tenga. Pumapalakpak siya, wala naman siyang kamay. So, ano ibig sabihin nun? Anthropomorphism, gumagamit ang Diyos ng
lahat ng mga bahagi ng tao para ipakita yung kanyang activity. When you're happy, you're smiling, aren't you? Wala namang mukha yung Diyos eh. John 4:24, what does it say? God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Kaya lang, ang nasa isip ngayon ng mga tao, pag sinabing espiritu, multo. Naging blur ka lang. Hindi naman ganun yun eh. Walang form. You are living, you are existing, but you are having without form. That's spirit, and that's God. Now, how was it that God was able to say something? In Genesis chapter 1 verse 3, God said. How can God say anything? Wala naman siyang bibig. Wala naman siyang dila. At sinong kakausapin niya? Okay. Dito natin uhugutin ng prinsipyo. When you say, you speak a word. Tama? When you say, you speak a word, there must be a word that will proceed out from your mouth. Meron bang sinabi after nung God said? Speaking in tongues ba ang sinabi? And God said, Rababashikata. Wala naman, di ba? It's a known language. And God said, ano yung sinabi? Let there be light. And there was light. Anong purpose doon? Anong purpose na kailangan niyang magsalita? O dapat ba natin itong intindihin na literal siyang nagsalita? Again, wala nga siyang bibig. At bukod doon, ang purpose ng pagsasalita is to communicate a message. Sa nag-aaral dyan ng simpleng language, why do we speak? To communicate a message to other party. Tama ba? Maliban lang kung mahilig kang magsalita sa sarili mo. Pero dito, God said, let there be light. Nandoon yung principle ng word. Yung word niya, ang nagdala ng liwanag sa dating madilim na sanlibutan. Tama yung sabi dyan. Nung sinabi niyang magkaroon ng liwanag, yun yung salita niya. So ano yung God said? Salita ng Diyos. Tama? Magkaroon ng liwanag. Nagkaroon ng liwanag dahil sa salita ng Diyos. Ganun kahalaga yung salita ng Diyos. Genesis chapter 1 verse 3 pa lang. Now, natapos ba sa Genesis 1 ang Biblia? Hindi. May ipok tayo ng redemptive history. Ibig sabihin, pwedeng maiba pa ang definition ng word or mas lumawak pa ang pangunawa natin sa word na yan. Now, in the New Testament, yung Word of God pinaliwanag na hindi ito basta salita, kundi persona. Let's open our Bible in John chapter 1 para maintindihan natin kung saan tayo nanggagaling kasi ang pinag-aaral natin ay authority. Alam nyo, dapat confident tayo na yung Bible na hawak natin, ito yung absolute truth. Pag wala kang confidence dyan, mahirap kang mag-evangelize. Bakit? Ikaw mismo may pag-aalinlangan. So, John chapter 1. So, huwag niyo kakalimutan yung sinabi sa Genesis chapter 1. And God said, let there be light. And there was light. Kamisunduin niyo na. Habang naglalakad kayo, kamisunduin niyo rin. So, John chapter 1, verses 1. Ito naman ang sinasabi. Babasahin ko sa ESV. In the beginning, parehas lang naman ito ng King James. In the beginning was the Word. Tama naman, di ba? Di ba yung Genesis chapter 1, simula ng Bible yan, di ba? Sabi dyan, in the beginning was the Word. So, tama si Apostle John. And the Word was with God. Tama ba? Saan ba nanggaling yung Word of God? Di ba sa kanya? And God said, let there be light. So, in the beginning was the Word. That's true. And the Word was with God. Pero, ito yung controversial. And the Word was God. So, yung word doon na let there be light, hindi lang basta isang language na sinalita.
ito pala'y buhay. Ito pala'y personalidad. At hindi lang basta personalidad. Personalidad na kasama ng Diyos. At hindi lang personalidad na kasama ng Diyos. Diyos siya mismo. So yung sinabing let there be light at lumitaw ang liwanag, yun pala'y salita ng Diyos na buhay at Diyos. Ayaw kong sabihin yung Diyos din. Kasi pag sinabi mong Diyos din, may ibang Diyos. Tama? Ang language ng Bible, walang ibang Diyos. Iisa lang ang Diyos. Saan natin makikita na iisa lang ang Diyos? Bukay ng mga memory verse. Deuteronomy 6:4, di ba? Anong sabi doon? Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Iisa lang siya, wala nang iba pa. Now, pero dito sa Apostle John, sinasabi na yung word ay Diyos. Dahil kasama siya ng Diyos. At nang umpisa pa lang, nandun na siya. At dinidescribe din ni Apostle John ano yung participation ng word sa creation. Verse 2. He was in the beginning with God. Verse 3. All things were made through Him. Lahat daw ng bagay, nilikha daw sa pamamagitan niya. Tama kaya ito? Let there be light lang ang sinabi. Balik tayo ng Genesis 1. Yan. So, balik tayo ng Genesis chapter. Session Sunday school ko, kaya medyo maululukot yung Biblia natin. Hindi naman ako nagpipreach. So, Genesis chapter 1, ang unang nagsalita ang Diyos, verse 3. Tama ba? Right. Kailan natin uli makikita nagsalita siya? Verse 5. God called the light day. Di ba pag pinangalanan mo isang bagay, sasalita ka. And the darkness He called night. And there was evening and there was morning the first day. Verse 6. And God said. Nagsalita na naman. Again, yung said ay word. Na Diyos din. Di ba? Na Diyos kasama niya. So, lahat dyan, may kita niyo puro God said, God said. Verse 8, and God called. Verse 9, and God said. Verse 10, God called. Verse 11, and God said. Verse 14, and God said. Verse 16, verse 20 na tayo, and God said. Tapos, pag sabi pa sa verse 22, God blessed them saying, be fruitful and multiply. Ito, may tao na nito. Verse 24, and God said. Verse 26, and God said. Ang dami niya nang sinabi. Tama? So, tama si Apostle John, balik ka si John 1, tama si Apostle John sa kanyang premise sa verse 2, verse 3. Lahat ng ginawa sa pamamagitan niya. Kasi lahat sinabi. Yan tinutukoy ng Apostle John, word. Are you with me? Verse 4. In Him was life. And the life was the light of men. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Tama ba ang physics ni Apostle John? Hindi daw mananaig ang kadiliman sa liwanag. Tama ba yung physics na yun? Yes! What is the definition of darkness? Darkness means the absence of light. Tama? Pero pag may light na, makikita niyo bang maglalaban yung dilim at ang liwanag? No. Immediately, mawawala ang darkness and light will occupy the space. That's the physics. Kahit sinong physicist, yan yung definition dyan. So, matalino si Apostle John. Now, si Apostle John nagsisimula sa yung word ay kasama sa creation, ang word ay Diyos, lumikha din, kasi kasama siya sa creation. In verse 14, makikita natin anong nangyari sa word. Verse 14, and the word became flesh, and dwelt amongst us, and we behold His glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. Yung dating verbo, o
o yung tinatawag na salita ng Diyos sa Genesis 1 at sa John 1, nagkatawang tao. So, hindi na ngayon, ano yung Word of God, kundi sino ang Word of God. Sino ba ang Diyos na nagkatawang tao? Si Yesu Cristo. Why the Bible is authoritative? Because it is the written Word of God. It is the Lord Jesus Christ. What the authority of the Bible is because of Jesus Christ. At yan niya rin pinapakita ang authority naman nito sa langit in verse 18. No one has ever seen God, the only God. Medyo malilito kayo ng konti kasi English din binabasa natin. Tama? Bakit sinabi na dyan, no one has ever seen God, tapos naging redundant, the only God? Merong mga manuscript, ay ganyan, merong mga manuscript na hindi God ang binanggit dyan, kundi Son. Alright? Pero ang gamit kasi ng God na yan, yung natawag ng Theopneustos, tungkol yung kay Kristo. Curious, tungkol yung kay Christ. Hindi natin i-deep dive yun. Basta sinasabi dyan si Christ. No one has ever seen God, the only God. Ito nga sa ibang manuscript, or the only one who is God. Ang ibig sabihin din ay the only Son who is at the Father's side. Sa ibang translation, who is at the bosom of the Father. So ano pong ibig sabihin ito mga kapatid? Ang authority ng Scripture ay ang ating Panginoong Jesucristo na salita ng Diyos na nagkatawang tao. So Jesus Christ can be defined in two ways. He is the Word of God written, and He is the Word of God incarnate. Okay? Christology yan. Christology yan. Na kinoconnect natin sa ating pinag-aaralan. Ano ang sabi ni Dr. Sam Waldron sa kanyang modern exposition of 1689 London Baptist Confession of Faith? The development of thought in paragraphs 4 and 5 makes use of the classical theological distinction between the authority of the word in itself, yun yung quod se, and its authority with us, quod nos. This theological distinction is based on the difference between two questions which may be asked about the authority of the Bible. Why is the Bible authoritative? And how do we know that the Bible is the Word of God and thus authoritative? So yan yung pinapakita dyan ni Sam Waldron. Paano ka mako-convince na ang Bible ay dapat sundin? Paano ka mako-convince na ang Bible may otoridad sa akin? Kailangan na ipapakita ng Biblia sa maliwanag na paraan na nagpapahayag siya ng otoridad. Ang unang rason na maiisip natin nang hindi pa tayo komprehensibong nag-aaral, kailangang sundin ng Biblia dahil ito ang dokumentadong salita ng Diyos. Yung sinabi niya isinulat, at dahil ito ay salita ng Diyos, dapat itong bigyang pansin, at kung may utos na sinasabi, sundin. Hindi ko sinasabing lahat na nasa Bible sundin. Hindi naman lahat ng nasa Bible utos eh. Tama ba? Mayroong utos sa Bible, pero hindi utos ng Diyos, utos ni Satanas eh. Di ba? May utos siya. Pagka ako'y sinamba mo, bibigay ko sa iyo lahat. Kapag yun lang ang binasa mo, akala mo, salita ng Diyos yun. Kaya, when we read the Bible, we don't read a verse. We don't read a chapter. Tatandaan ito mga kapatid. When the Bible was written, walang chapter, walang verse. Kailan lang nilagyan ng mga tao ng ganyang division yan para mabilis nating mahanap yung gusto nating hanapin. Kaya nagkaroon ng verse at chapter. Pero no verse is a stand-alone verse. When we say stand-alone, hindi porke ito ay verse, yun na yung thought nun. Wala nang pakialam sa iba. No. When you read a text,
and you want to interpret it, you see to it that you connect it to the whole of Scripture. Yan yung problema dyan. Kaya napakagaling ng Diyos dahil nagbigay siya ng preacher sa church. Kasi hindi lahat gagawin yun. Kayo ba gagawin yun? Busy ka sa trabaho. 9 to 12 hours kasi madaya ang gobyerno. Yung lunch, inaalis sa 8 hours eh. Dapat kaya 9 hours yung pasok. Kasi yung 1 hour doon lunch, ayaw nilang isama doon sa 8 hours kasi malulugi raw sila. But anyway, 9 to 12 hours. Tapos magbabasa ka pa ng Bible. Tapos ang higpit-higpit pa ng standard. Bago ko ma-interpreto, dapat nabasa ko yung buong Bible tungkol dito. Sinong gagawa nun? Ang naging disenyo ng ating Panginoon, magtalaga ng mga full-time, hindi man full-time pero may mas komprehensibong pag-aaral sa Biblia para mabigyan tayo ng spiritual na pangunawa o kaalaman tungkol sa salita ng Diyos sa tamang disiplina ng pag-aaral. Kasi, kunyari, nakikinig na kayo sa amin ngayon. Pag nasubukan nyo uling makinig, diyan sa mga malalaking grupo ng mga paiklian ng pangalan ng church, makikita nyo thousands of words, meaningless. Ang dami mong sinabi, hindi ko maintindihan anong gusto mong sabihin. Wala kang kino-communicate na message. Now, what we are talking about is the Word of God as authoritative. How am I going to be convinced that the Scripture is authoritative? No other answer but because it is the Word of God today. It is the Word of God today. Ang punto, in order that the Scriptures may have authority over us, it must in itself affirm its authority. Dapat sinasabi mismo ng Scripture na siya ay may otoridad. Kapag nga tayo ay gumawa ng sulat at gusto nating bigyan ng kapangyarihan ng sulat, sinasabi natin desisyon ng buong iglesia. Nilagdaan ni. Sinalagay pa natin doon kailan yun ginawa, sino ang mga participant. Ngayon, hindi natin kailangan na buong iglesia pumunta sa isang tao para sabihin, nagkakaisa kaming church. May desisyon kami. Ang paraan natin ngayon, idokumento yan sa papel, lagdaan, selyuhan, panotaryuhan kung kinakailangan, at yung simpleng papel na yan ay magiging authoritative. That's the Word of God. You don't need God Himself to speak to you. The first question is, who are you? Lord, magsalita ka po sa akin. Maririnig niyan sa mga ibang church. The Lord spoke to me yesterday in my dreams. You know what? It's not the Lord. It's not the Lord. Madarating po tayo sa topic na yan. Ang pinag-uusapan pa lang natin ngayon, authoritative. Now, ito ang issue. Ilan ang, or more or less, ilan ang sumulat ng Bible? Nabanggit ko yan last Sunday. More or less, ilan ang writer ng Bible? Ilan? Isa nyo 40. More or less 40. Diba? Iba-ibang background. May propeta, may apostol, may fisherman, may doktor, may farmer, may scribe. Iba-iba yan, mga sumulat niyan. Sino doktor? Si Luke. Diba? Kaya may St. Luke. Farmer. Sino mga farmer? San Isidro. Wala sa Bible yun Maraming mga santo, wala naman sa Bible, di mo nakilala Si Roque, kilala niyo ba si Roque? Hindi ko nga nabasa rin sa Bible yun. Si Roque, patron ng mga
ng aso at tatawagin mo siya kapag gusto mong, parang pest control. Diba? Pag tinawag mo si St. Roque o si San Roque, magpataboy mo ang mga peste sa iyong kapag hindi ka fertile, gusto mong magkaanak, pupunta ka sa Obando, nandun naman si St. Clair, Santa Clara. So marami silang tinatawag. Kaya nagkakaroon ng ganyang mga turo kasi hindi nila naiintindihan yung authority ng Scripture, na hindi nagbibigay ang Scripture ng authority sa ibang bagay. Dating tayo doon. Now, bibigyan ko muna kayo ng konting intro dito sa talagang magiging lesson natin. Ang pinag-aaralan natin ngayon, lahat ba ng mga salita na mababasa sa Bible ay talagang salita ng Diyos? Ano ang sagot? Ha? Merong hindi? Bakit mo nasabi, Lola, na merong hindi salita ng Diyos sa Bible? Merong salita lang ng apostol. Okay, alright. Ito yung purpose, ba't tayo bumabalik sa confession? Nakikipag-fellowship tayo, kailangan lahat tayo, iisa yung mind natin sa position. Bakit? Kasi, pag nasaksihan na hindi pala lahat tayo ay pare-pareho nang nasa isip, mahihirapan ang ating magsulong. Kaya makinig tayo mabuti. Meron tayong tinatawag na verbal plenary inspiration. So, term yan na must na idagdag nyo sa inyong vocabulary. VPI, verbal plenary inspiration. When we say verbal plenary inspiration, lahat ng nakasulat sa Bible, lahat ng chapter and verses, lahat yan salita ng Diyos. Kahit hindi ang Diyos ang speaker, kahit hindi siya yung first person, or kahit hindi siya kasama doon sa pinag-uusapan, Word of God pa rin yan. Okay? Ang definition natin sa verbal plenary inspiration, the divine authority of the Bible means its absolute authority. It's verbal plenary inspiration. Verbal plenary inspiration is the teaching that the words of the Bible, all the words of the Bible, are products of a direct, supernatural influence of the Spirit on the men who were His organs or instruments. Ganito kasi yan. Ang Diyos natin, ang may will na magsasalita ako ng mensahe. Ang una niyang paraan, direct inspiration. Pag sinabi natin direct inspiration, parang ako yung Diyos, Moses, halika, sulat mo. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Galang mo ang iyong ama't ina. Huwag kang mangangalo niya. Huwag kang papatay. Direct yon. Yung gustong sabihin mismo mula sa bibig ng Diyos, sinasalin sa panulat ng propeta. Yun yung direct. Meron din tayong tinatawag na spiritual, hindi siya direct, pero may spiritual control. Halimbawa, gustong sumulat ni Apostle Paul kay Timothy, which is nangyari. Originally, si Paul ay susulat lang talaga siya kay Timothy. Pero, maaaring hindi rin alam ni Paul, ito nga, sinasabi na even the writers, baka wala rin silang knowledge na nakasama sa Bible ang writings nila, pero yung writings nila ang nagpapakita ng authority, at yung ibang mga writings, sinusuportahan yung authority. Ganun yung pagpili natin ng canons. So, sumulat lang siya kay Timothy, pero yung sulat nagtataglay ng authority na dapat ay malaman ng mga mananampalataya, kaya siya ay nakategoryang kasama sa salita ng Diyos. Ang tawag natin doon, canons of Scripture. Kapag ka mismong Diyos ang nagsabi, matik yun, kailangan isama. Pag hindi naman, pero sinasabi ng author na nakareceive siya ng revelation from God, at sinusulat niya yun, isa pa yun. Pangatlo, si Jesus Christ, sabi ng Hebrews 1, verse 1 to 3, noon
sumasalita ang Diyos sa pamamagitan ng propeta, ngayon nagsasalita na siya sa pamamagitan ng anak, Kristo. Tama ba? Tignan niyo kung saan tayo pupunta. Bakit ito sinasabi? Kasi bakit yung mga writings ng apostles inspired? Ganito yan. Meron ba kayong nakitang si Jesus sumulat? Meron ba kayong nakitang sinulat niya yung salita ng Diyos? Sabi ng Hebrews, ang salita na doon ng Diyos sa panahon nila, si Jesus na. Wala naman tayong nakitang iniwan ni Jesus na document for us to read. Bakit? Ganito. Dahil ang ginawa ni Jesus, nag-commission ng apostles, you are going to write about it. So because the apostles wrote about who Christ is, authoritative ang kanilang writings, word of God. Nagets? Sa Old Testament, madali lang, hindi dahil kasi talagang sinabi ng Diyos, thus saith the Lord. And the Spirit of the Lord came to me, saying, dahil ang lagi unahan yan. Pero sa New Testament, yung apostles, personal yung letter nila sa mga tao. Bakit word of God? Because they are commissioned to be the eyewitnesses of Christ. And they are commissioned to write things concerning the Son, who is the Word of God. Therefore, having said that, their writings are inspired. Pag wala dyan yung qualification, hindi siya pwedeng kasama. Kaya AD 325, it has been solidified in the church that the 66 books of the Holy Scriptures are the only authoritative Word of God. We will continue this next Sunday. So, i-bring niyo pa rin yung inyong handout. Hindi natin kailangan magmadali sa pag-aaral. No? Hindi naman natin naiintindihan. Wala lang din. So, tutuloy natin yan. Nandun lang tayo sa definition. Papasok tayo sa ground. Bakit Word of God? Lahat ng nasa Bible. And I have listed there 8 reasons. And then next Sunday, we will continue the discussion concerning the authority of the Scripture. So, part 1.1 ngayon, part 1.2 next week, at God willing, part 2 ng first part ng confession. So, yung magulo, pero at least natin pinag-aaralan, hindi naman. Any question at this point?